Tulala ako at hindi ko alam kung ano ang i-reply ko sa mensahe niya. Masyado akong naging matakutan para sa anak ko. Masyado akong nag-isip ng mga pangyayari na hindi ko alam if mangyayari ba talaga. Natauhan lang ako nang biglang yamakap ang anak ko sa akin. Tapos na siyang uminom sa kanyang gatas at nakangiti na siya sa akin. Agad kong pinahiran ang luha sa mata ko at inilapag ang cellphone sa kama. Anak, nanginginig kong sambit. Mahal na mahal ka ni mama, tandaan mo yan. Tumayo ako at binuhat siya. Hindi ko hahayaan na malayo ka sa akin. Masama man akong tao sa iba pero mabuti akong ina sa iyo anak, lahat ay gagawin para sa iyo. Lumabas kami ng kwarto at pinaupo siya sa high chair na para sa mga bata. Binili ito ni Abby noong nakaraan. Inayos ko ang kanyang pag-upo at kumuha ng kanin sa rice cooker. Oh, kakain na kayo? Nagtatakang tanong ni Abby at umupo sa tabi ni Theodore. Mukhang busog pa naman siya. Inilapag ko ang kanin sa lamesa. Kakatapos niya lang uminom ng gatas. Ako muna ang kakain. Natawa naman si Abby at inilingan ako. By the way, punta ka? Wala naman dong pasok si Diana sa Biyernes at willing siyang bantayan si Theodore. Naghila na ako ng upuan at umupo na. Kumuha ako ng kubyertos at binuksan ang ulam na tinakpan ng pinggan. Pag-iisipan ko pa nga, gamit ang tinidor ay kumuha ako ng tosino at inilagay sa plato ko. Wala naman akong plano na attend sa mga ganiyang party. Ngumiwi siya sa akin. Huwag ka na lang kasi mag-isip. Isang gabi lang naman yan, tsaka pagkakataon na rin ito para mas lumago negosyo mo. At wala namang masama na magpunta sa party, huwag kang magpaka-mother always. Ang bata-bata mo pa nga, Napailing ako sa kanyang sinabi at samubo na ng kanin. Abby, iba na kasi ngayon, may anak na ako. Eddie, isama mo na lang. Pagpipilit niya at kinurot ang pisngi ng anak ko bago kumagat sa cupcake na hawak niya. Agad akong umiling. Mas lalong ayaw ko, Abby. Naibagsak niya ang balikat niya. Ewan ko sa'yo. Tiningnan niya ako. Sabihin mo lang sa akin kapag nagbago ang isip mo. Naiirita na ako kapag kinukulit ako ng boss ko, baka magre-resign ako nang wala sa oras. Napabuntong hininga na lang ako at nagpatuloy na sa kinakain. Maganda ba to? Tanong ni Abby at ipinakita sa akin ang phone. Nang sinilip ko ito ay tinutukoy niya ang royal blue off-shoulder na dress na hapit na hapit. Sigurado ako na bagay ito sa kanya. Narito kami sa sala habang nakatingin kami sa phone niya. Balak niya kasing bumili ng damit through online at pinapakita niya sa akin ang mga damit na halos bagay naman sa kanya. Maganda kasi talaga si Abby. Matangkad, medyo mahaba ang leeg, mata NGOs ang ilong, singkit ang mata at kung hindi lang talaga siya minsang astakalye, papasa na siya bilang model dahil totoong maganda naman talaga siya. Oo, tipid kong sagot at sinilip ang phone ko. Bakit ko nga pala sinisilip? Umaasa ba ako na magme-message ulit siya sa akin? Ayos. Umusag si Abby sa kanyang inuupuan. Ito na lang ang bibilhin ko, ikaw, ayaw mo talaga. Nilingon niya ako. In-off ko ang phone ko at napabuntong hininga. Kung matutuloy man ako, may maisuot naman ako. Kumunat ang noo ni Abby at bumaba ang tingin niya sa phone ko. Napansin ko na kanina pa ka sumisilip sa phone mo. May hinihintay ka bang tawag o text? Kinagat ko ng mariin ang labi ko at tiningnan siya. Alam na ni Hunter ang tungkol sa anak namin. Nanlaki ang mata niya. Alam na niya, nang inag ang boses ko. Nababahala ako sa posibleng mangyayari. Yumuko ako at pinigilan muli ang sarili ko na umiyak sa harapan niya. Naramdaman ko ang paglapit niya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Nang magangat ako ng tingin ay nag-aalalang mukha ni Abby ang sumalubong sa akin. Ano na ang balak mong gawin? Ilalayo mo ba ulit ang anak mo? Tanong niya at piniga ang kamay ko. Kung alam na niya, hindi mo na kailangan magtago, Kathy. Ano ba talaga ang kinakatakutan mo? Hindi naman siguro siya maghahabol sa'yo kung hindi ka niya mahal. Abby, alam ko naman na natatakot ka lang para sa anak mo. Natatakot ka na mawala siya sa iyo dahil mayaman ang mga angkan ni Hunter. Binitiwan niya ang kamay ko at humilig sa likod ng sofa. Anak din naman ni Hunter si Theodore, Kathy. Hindi ko siya pinagtatanggol, pero kailangan mo ring ma-realize na hindi lahat ng iniisip mo ay magiging totoo. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari, Kathy. Sa pagkakaalam ko lang sa iyo, takot kang mawalay sa anak mo.
Kumirot ang puso ko sa sinabi ni Abby. Siguro natakot ka kasi nagsimula kayo sa mali. Natatakot ka rin na baka hindi tatanggapin ang anak mo, pero kung mahal ka naman ni Hunter, ipaglalaban ka niya. Ang tanong, hinabol ka ba niya? Napaiwas ako ng tingin sa tanong niya at kinagat ng mariin ang labi. Marami siyang ginawa, maibalik lang ako sa kanya. Ramdam na ramdam ko iyon, na kahit gumawa siya ulit ng ikasasakit ng iba, bahala basta maibalik lang ako sa kanya. Ramdam na ramdam ko na yun, noong nasa isla pa lang kami. Nagmamanhid-manhiran lang ako. Sa itsura mong yan, totoo nga. In that case, mahal ka niya. Annulled na sila ng asawa niya. Wala na siyang laban kay Hunter, kahit nasabunutin ka pa niya ng gusto. Wala na siyang laban kay Hunter dahil hindi na sila kasal. How stupid of her naman na gumagawa ng eksena tapos hindi na pala niya asawa. Nagmumukha siyang tanga. Hindi ako makapagsalita, kaya huwag sanang magpakipot, Kathy. Bigyan mo rin ng pagkakataon ng sarili mo na sumaya. Huwag mong hahayaan ang ibang tao na sirain ang kasiyahan mo. Hindi nila alam ang buong storya ng kwento mo. Bigyan mo rin ng pagkakataon si Hunter at si Theodore. Make his birthday party the best day ever. Tumulo ang luha sa mata ko. Marami akong na-realize sa sinabi niya. Na-realize ko na sobrang selfish ko at sariling kapakanan ko lang ang iniisip ko. Hindi ko nakita ang mga efforts ni Hunter sa akin. Napalingon muli ako kay Abby nang hinawakan niya ang kamay ko at ang isa naman ay pinapawi ang luha ko gamit ang kanyang kamay. Magdesisyon ka, kung ano man ang desisyon mo, susuportahan pa rin kita. I am your friend after all. Umawang ang labi ko sa kanya at nag-iwas ng tingin. Dumating na ang araw ng Biyernes at napagdesisyonan ko na sumama kay Abby sa party. Naiirita na kasi talaga si Abby dahil siya raw ang kinukulit lagi ni Sir William kahit may numero naman siya sa kin. Bakit kaya? Ate, sumama ka. Mabuti at tapos ko na ang project ko. Ako na ang bahala kay Theodore, nakangiting ambit ni Diana habang lumalamon ng cupcake. Ang tagal naman kasing dumating ng in-order ko. Baka mag-swimsuit na lang ako sa party na yun, biro ni Abby at humalaklak. Kinagat ko sa ibabang labi ko at pumasok muna sa kwarto para mamili ng damit. Si Theodore ay nasa sala habang naglalaro sa mga laruan niya. Mabuti na lang at hindi na pasaway na bata ngayon ang anak ko. Noong magkangipin kasi ang anak ko ay palagi itong umiiyak, minsan nilalagnat pa. Mabuti at tinulungan ako ni Tia Teresita sa pag-alaga sa anak ko. Kamusta na kaya sila? Iimbitahan ko sila sa birthday ni Theodore. Napailing na lang ako at naghanap na ng maisusuot sa cabinet. Nanggam Abby na ay nagbihis na kaming dalawa ni Abby. Tama nga ako, sobrang bagay na bagay sa kaibigan ko ang in-order niyang damit. Long-legged kasi si Abby pero mas matangkad pa rin ako sa kanya ng konti at long-legged din ako. Pero mas bagay talaga kay Abby halos lahat ng damit na isusuot niya. Para siyang manika sa paningin ko. Suot ko ngayon ang navy blue spaghetti strap dress na hanggang tuhod. Hapit na hapit din siya sa bewang ko. Ang buhok ko ay nakalugay lang at hinayaan ko na bumagsak. Taray, parang pinaghahandaan. Pang-aasar ni Abby sa akin habang naglalagay siya ng hikaw sa tainga niya. Ngumiwi ako sa kanya at humarap sa salamin. Ngayon ko lang muli napagmasdan ng matagal ang sarili ko. Ngayon lang din ulit ako nakapag-ayos ng ganito. Ang ganda mong mama, para kang walang anak. Nakakalin lang naman kasi ang beauty mo. Puri ni Abby sa akin na ngayon ay sinusuot na ang kanyang black stiletto. Tama na nga yan. Nang aasara ka na, Humalaklak lang siya at tumayo na. May kinuha siyang sandal at inilapag sa harapan ko. Ayan, wedge ang suotin mo. Magmumukha kang CEO. Napailing na lang ako at sinuot na ito. Nang matapos na kami sa pag-aayos ay nilapitan ko na si Diana na ngayon ay kasama na ng anak ko. Hinalikan ko sa pisngi ang anak ko at saka hinaplos ang buhok. Diana, kapag may nangyari, tawagan mo ako agad, Sambit ko. Importante pa rin anak ko kaya huwag ka sanang magdadalawang isip. Uuwi agad ako kapag may mangyari man. Sige po, ate. Sakay lang ang bus ay nakarating na kami sa GRM Company. Sa kumpanya mismo gaganapin ang anniversary special event nila sa kumpanya. Siyempre alam ko dahil sa GRM ako nagtatrabaho dati. Iba't ibang tao ang nakita ko pagpasok namin. Magagara ang mga damit at may class ang kanilang mga galaw at dating.
Nahihiya tuloy ako sa sarili ko dahil sumama pa ako. Hindi naman kasi para sa akin ang lugar na ito. Sir, tawag ni Abby kay Sir William na ngayon ay kasalukuyan na may kausap. Agad kong kinurot ang tagiliran ni Abby upang pigilan siya sa kanyang ginagawa. Ano? Natatawa niyang sinabi at lumayo sa akin. Ang sakit noon, May kausap, mahina kong sambit sa kanya at napailing. Umirap siya at ngumuso. Wala na tayong magawa, papatungo na siya rito. Kinindatan niya ako at nginitian. Napailing na lang ako at humarap na kay Sir na ngayon ay may gulat sa kanyang mata. Wow, dumating nga kayo. Kaya nga, Sir, pero mukhang busy kayo kaya hahanapin ko muna sina Kisha, sambit ni Abby at nagmamadaling umalis. Nanlaki ang mata ko. Hoy! Nilingon ako saglit ni Abby at kinindatan ako. Hindi ko maiwasan ang mina sa manya. Bakit niya ba ako iniwan dito? Wow, you're so gorgeous. My mom is here, she is waiting for you. Ngumiti siya sa akin. Let's go. Tumango ako at sumunod sa kanya. Mula sa malayo ay nakita ko si Ma'am Elaine kasama ang kanyang mga kaibigan at nang makita niya ako ay nagmamadali siyang lumapit sa akin at gulat na gulat akong tiningnan. It's you. Ngumiti ako ng tipid sa kanya at medyo nahiya. Nagulat ako nang biglang hinawakan ni Ma'am Elaine ang kamay ko at hinila patungo sa kanyang mga kaibigan na natigilan sa pagsasalita nang makita ako. Mga mare, she's the girl I'm talking about. Siya ang gumawa ng cupcakes na yan. Ang sarap diba? Hello po, nahihiya kong bati sa kanila at lam-ingalinga. Hinahanap ng mata ko si Sir William pero wala na siya sa paligid. Wow! Ikaw pala ang gumawa ng cupcakes na ito. Very delicious, darling. Tumango ako. Yes, ma'am. Bago ka palang nag-business. Tanong ng isa habang hawak-hawak ang cupcake. Para kasing matagal ka na. Bago pa lang po. Nakita ko na nagulat sila sa sagot ko. Really? May shop ka, iha? Maybe we will order from you in the future, like cupcakes and even cakes. Nagsitangguan naman ang iba sa sinabi ni ma'am. Wala pa sa ngayon, ma'am. But maybe kapag lalago na ang negosyo ko, magre-rent ako ng lupa para makapagpatayo ng shop. Tumango-tango siya. How old are you, iha? Tumikim ako at inayos ang sarili. 25 po. Single mom, sagot ko at nag-iwas ng tingin. Nakita ko ang gulat sa mata ni Ma'am Elaine at hinawakan ang braso ko kaya naman ay napalingon ako sa kanya. May anak ka na, iha? How come? I didn't know. Bakit parang malungkot ka pa dyan, mare? Tanong ng isang babae na may striktang tingin. Tiningnan ako muli ni Ma'am Elaine. I like her for my son, mare. But then, she's single pa rin naman. Maybe my son will accept the kid. At ngumiti siya sa akin. Umawang ang labi ko, nagulat sa kanyang sinambit. Kaya naman ay in-excuse ko muna ang sarili ko sa kanila at balak kong hanapin si Abby. Sa sobrang busy ko sa paghahanap ay hindi ko namalayan na may nakabangga na pala ako. Ouch! Akala ko ay madadapa na ako ng tuluyan ngunit imbis na sahig ay isang dibdib ang nasandalan ko. Ang aking mga kamay ay nakadapa sa dibdib ng isang nakataksido na lalaki. Bigla akong nanginig at kinabahan dahil sa pabango pa lang ay alam ko na kung sino. Aalis na sana ako papalayo nang hinapit niya ang bewang ko kaya naman ay napasandal muli ako sa dibdib niya. Napasinghap ako at agad nagangat ng tingin. Umawang ang labi ko ng emkito ko ang bagong itsura ni Hunter. Nagpagupit na siya at sobrang linas na ng histura niya. Bumilis ang tibok ng puso ko nang magtama ang paningin namin. Baby, bulong niya at ngumiti sa akin. Namilog ang mata ko sa narinig ko. Ang puso ko ay parang kumikarera dahil sa sobrang bilis ng pagtibok. Para akong tinutunaw ng kanyang nakakalusaw niyang tingin. Itutulak ko na sana siya papalayo sa akin nang bigla niyang hinapit muli ang bewang ko at pinaharap sa isang matanda. Mr. Vanderbilt, I'm glad you came. Maligayang sambit ng matanda sabay lingon sa akin. And who is this gorgeous lady? Magsasalita na sana ako ngunit naunahan niya ako. Gulat na gulat akong napatingin sa kanya nang marinig ko ang kanyang sinagot. Asawa ko, ngumisi siya at nagbaba ng tingin sa akin. What the? Asawa? Tumitibok ng mabilis ang puso ko. Ang matanda ay pabalik-balik ang tingin sa amin. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang gagawin ko at hindi ako makagalaw dahil sa mahigpit na kapit ni Hunter sa akin. Really?
Hindi makapaniwalang tanong ng matanda. I mean, bago pa kayo nag-anal ng asawa mo, right? I haven't heard about her. She's now my ex-wife. Tumaas ang boses ni Hunter na ikinagulat namin pareho. Will you excuse us? Nakita ko ang paglunok ng matandang lalaki bago siya tumabi para makadaan kami. Hawak-hawak ni Hunter ang bewang ko habang naglalakad kami. Nang makalayo na kami sa mga tao ay agad kong inilayo ang sarili ko sa kanya. Kinakabahan ako lalo na't alam na niya ang tungkol kay Theodore. Hindi ako makatingin sa kanya. Kathy, tawag niya sa Kim. Nasa may hindi matao na lugar kami, malayo sa mga taong nagsisiyahan. Niyakap ko ang sarili ko dahil sa lamig. Kinakabahan ako sa maaari naming pag-uusapan. Unti-unti akong tumalikod at napapikit. He is mine, right? Paniniguro niyang tanong, siguro ang si Theodore ang tinutukoy niya. Napasinghap ako dahil dun pero hindi ko pa rin magawang humarap sa kanya. Sumikip ang dibdib ko sa sobrang kaba ko. Para akong hindi makahinga at hindi ako makahakbang. Nanginginig ang kamay ko habang niyayakap ko ang aking sarili. Kathy, nahihirapan niyang tawag sa akin. Sa akin siya, right? Nanunubog ang mata ko at napalunok. He is, sagot ko. Narinig ko ang pagsinghap niya dahil sa sagot ko. Tuluyan nang tumulo ang luha ko nang lumapit siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Nang magangat ako ng tingin ay nasa harapan ko na siya. Nagbaba ako ng tingin sa kanyang kamay na nanginginig. Kathy, halos pagmamakaawa niyang tawag sa pangalan ko. Why? Mas bumuhos ang luha sa aking mata nang marinig ko ang desperado niyang boses habang paulit-ulit niyang tinatanong sa akin. Nang magangat ako ng tingin ay nakita ko na nanginginig na siya at ang kanyang mata ay nanunubog. Hunter, Kathy, why? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ganon na ba ako kagago para pati ang anak ko ipagkakait mo sa akin? Tuluyan nang tumulo ang luha sa mata niya. Alam mo kung gaano kita kamahal. Nagkita tayo sa isla na yun, nanatili ako roon dahil gusto kitang makita at makasama. Pati rito, nakikita rin kita. Pero sa mga oras at panahon na kasama kita, wala ka man lang bang balak sabihin sa akin? Hunter, hindi ko. Alam ko na makasalanan akong tao, Kathy. Marami akong ginagawang kagaguhan sa buhay ko pero kahit anak ko na lang, siya na lang pala ang susi ko sa'yo. I felt betrayed. Ito ba ang paghihigant mo sa akin? For manipulating you. Agad akong umiling sa kanyang sinabi habang patuloy pa rin sa pag-agos ng aking luha. Hindi. Why would I do that? Hindi ako kasing babaw mo, Hunter. May dahilan ako, hamina ang boses ko. May dahilan ako. Kaya ba umalis ka 2 years ago? Umiling ako at napayuko. Hindi ko alam na nabuntis mo pala ako nang umalis ako. Ang tanging gusto ko lang ay tuluyan nang mawala ang koneksyon nating dalawa. Hindi ko gusto ang ginawa mo sa akin, Hunter. Mas pinili kong itago ang anak ko sa mapanakit na mundo. Hindi mo ako naintindihan. Tanging ang mahinang hagulhol ko lang ang naririnig ko. Hindi ko na siya narinig magsalita. Wala na rin akong balak pa kasi masakit na ang dibdib ko. Para akong sinaksak ng maraming punyal sa puso ko. Napasinghap ako nang bigla niya akong niyakap. Umawang ang labi ko nang marinig ko ang kanyang mahinang hikbi. Mas lalo lamang bumuhos ang luha ko. I'm sorry. I did this to you. Hinawakan niya ang likod ng ulo ko at mas lalong inilapit sa kanya. Kasalanan ko, huwag ka nang umiyak. I'm so sorry. Pumikit ako at hinayaan ko ang sarili ko sa kanya. Nang humiwalay siya sa yakap ay sinapo niya ang mukha ko. Hindi ako makatingin sa kanya dahil na rin sa luha na dumadaloy sa mata ko. Inayos niya ang buhok ko na nagulo at yumuko para mas makita ako. Kathy, look at me, pakiusap niya. Nang tumingin ako sa kanya ay nagtama ang paningin namin. Pinahiran niya ang luha na nasa pisngi ko. I love you. I will do anything for you. Just please, don't run away from me again. I'll make it up to you. Umawang ang labi ko. Hunter, nilagay niya ang kanyang hintuturo sa labi ko upang matigil ako sa pagsasalita. Shaz, I am not done yet. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. I may be a jerk. The cruelest person you had ever met, but baby, you know how soft I am when it comes to you. Maghihintay ako. I will wait until you are ready to introduce me to our son.
Wala sa sariling tumango ako. I'm sorry. I'm sorry kung kailangan mo pang maghintay. Umiling siya sa akin at niyakap ako ulit. It's alright. Alam ko naman na may rason ka kung bakit mo tinatago ang anak natin, but please, don't ever do that again. Tumango ako. Akala ko ay tapos na ang pag-uusap namin pero nagulat ako nang hinapit niya muli ang bewang ko at hinalikan ako sa noo. Napasinghap ako at napaiyak sa sobrang saya. Hindi ko akalain na mangyayari ang lahat ng ito. I love you, bulong niya at lumayo na sa akin. I love you too, Hunter, pero hindi ko pa masabi. Matapos noon ay pinakawalan na niya ako. Ang sabi niya ay i-text niya lang daw ako palagi. Bumalik ako sa party na may ngiti sa labi. Parang nawala lahat ng bigat sa dibdib ko nang dahil sa kanya. Saan ka ba galing? Takang tanong ni Abby habang nasa lamesa na nila ako. Napakagat ako sa aking labi at naghila ng upuan. Nag-cur ako, pagsisinungaling ko at umupo na. Sus, ang tagal mo naman yata nag-cur. Nagulat ako nang pinalo niya balikat ko. Alam mo ba na maraming gwapo dito? Lalo na yung nag-speech kanina, si Brent. Grabe, makalaglag panty ang ngiti. Kinikilig na kwento ni Abby at napapikit pa. Aray ko, reklamo ni Keisha nang pinalo rin siya ni Abby. Lumayo siya at tumabi sa akin. Napailing na lang ako at napatingin kay Abby. Kumunat ang noo ko nang mapansin na namamaga ang labi niya. Wait, may humulik ba sa kaibigan ko? Nakita ko rin na may kiss mark sa leeg niya. What the hell? Napahilig ako sa lamesa sa sobrang curious. Abby, are you making out with someone? Tanong ko at tinuro ang labi niya. Natigilan siya sa tanong ko at nakita ko na bigla siyang namula. Umawang ang labi ko at gulat na gulat siyang tiningnan. Nilingon ko si Keisha na natatawa. No comment. At nag-iwas siya ng tingin. Bakit? Nagtataka kong tanong at kinalabit si Keisha. Tumikim si Keisha at ngumisi. Next time kasi, huwag basta-basta babanggitin ang pangalan ni Brent nang walang magagalit at laplapan. Ayan, resulta, baka kinabukasan, magre-resign na yan. Natatawang kwento ni Keisha at napatikom din ng cinnamon siya ng tingin ni Abby. Sino bang humulik? Si Sir William ba? Napatikip ako sa aking bibig at napatingin kay Abby na ngayon ay pulang-pula na. Bumantong hininga si Abby at inayos ang upo. Hindi kami masyado naririnig dahil maraming mga tao bawat table at hindi pa natatapos ang event. I was forced. That jerk. Kahit boss ko siya, hindi ako papatol sa kanya. Look at my neck. Inis na sambit niya at pinakita niya pa ang mga kiss marka na nasa leeg niya kaya naman ay agad kong tinampol niya at ako pa ang nahihiya para sa kanya. Hoy, mahiya ka, saway ko. Huwag niyo na lang akong tanungin. Nakakainis talaga. Porket friendly ako sa kanya, ganito niya na ako. Anong karapatan niyang halikan ako? Subukan niyang lumapit ulit sa akin, bagbog sarado siya sa akin. Kumuyam ang kamao niya at hindi na nagsalita. Napailing na lang ako at ibinaling ang paningin sa stage kung saan may nagpe-perform. Bumantong hininga ako at sinilip ang phone nang tumunog ito. Napangiti ako nang makita ko ang mensahe niya. Hunter, good night. I'm already at my condo. I love you and enjoy the party. Napangiti ako ng malaki dahil sa nabasa. Oy, anong ngiti yan? Napawi ang ngiti ko nang makita ko ang mapanuksong tining ni Abby sa akin at akmang aagawin pa sana niya ang phone ko para makita pero nilayo ko agad mula sa kanya at inilingan siya. Wala to. Biglang tumunog ulit ang phone ko at namumula na ako sa kahihiyan dahil sa mapanuksong tingin sa akin ni Abby. Napailing na lang ako at napayuko. Sus, nahiya pa ang bruha. Si Abby, sa susunod, magproteksyon na, ha. Napasinghap ako at mas lalong namula. Hindi ko na talaga kaya itong pinagsasabi ni Abby, nakakahiya.